Alright, ang topic po natin, since ito po ay BMS, Body, Mind, and Spirit. Siyempre, may question po muna ako sa inyo. I have two questions. Ang una kong tanong dito is, sa ginagawa nating negosyo, alin ba ang pinakamahalaga dyan? Body, Spirit, Mind? Ayan, okay lang po ba lahat maki-operate? Guys, wala namang maling sagot. Wala pong maling sagot dito. Ayan. Alin po dyan ang pinakamahalaga? Body, mind, or spirit? HD Gretchen, lahat po. Prof. Sadi, lahat. Prof. Roda, spirit. Okay. May nagsasabing spirit, may nagsasabing lahat, may nagsasabing lahat daw. Ayan, may nagsasabing mind, ayan. Oh, number 2, pangalawa pong question. Naranasan niyo na po ba yung pakiramdam na akala mo okay na ang lahat? Nagagawa mo naman lahat. Baga, natapos mo lahat yung task mo. Yung pinapagawa sa'yo, as in, tapos natapos mo, walang problema, walang kulang, walang labis. Natapos mo ng maayos. Pero, mararamdaman mo minsan na parang may kulang. Naramdaman niyo ba yung ganun? Okay naman lahat. Wala ka naman ang kinikita mo. Natapos mo naman yung task mo. Pero after mong magawa yung bagay na yun, is may kulang pala. Naramdaman niyo na po ba yung ganun? Na may kotse ka na nga, kasi naramdaman ko to noon may kotse na ako. Lahat ng gusto ko nasa akin. Nabibili ko yung gusto ko. Napupuntahan ko yung mga lugar na gusto ko. Nakakapag-travel ako iba't ibang bansa. Pero parang may kulang. Ayan. Naranasan niyo na po ba yung ganun? Ayan. Guys, actually, ang body, ang spirit, ang mind, dapat po talaga balanse po yan. Hindi pwedeng hindi siya balanse. Kaya dun sa mga sumagot na dapat lahat talaga okay yung sagot mo. Sa mga sumagot na spirit, okay din yan kasi depende yan sa'yo. Sa nagsagot ng mind, depende rin yan sa'yo. Sa nagsagot ng body, depende rin po yan sa'yo. Pero lahat po yan napakahalaga, pero dapat balanse yan. Bakit kailangan balanse? Ang spirit, ang mind, ang body, para siyang tatlong haligi ng isang bahay. Kapag isa ang mahina o kulang, babagsak ang buong structure. Kaya dapat sabay-sabay silang inaalagaan. Dapat sila ay binabalanse. Yung pantay-pantay ba para buo. Kumbaga sa negosyo natin, buo ang tao, buo ka sa laban ng buhay. Kasi kapag meron dyan na mahina, mahihirapan talaga. For example, ihahalin tulad ko din to sa para siyang sasakyan. Ang sasakyan, hindi yan aandar kung walang gasolina, kung walang driver, at kung walang GPS. Diba? Hindi makakarating sa tamang destinasyon kapag may kulang dyan. So, yung sasakyan, yun yung body. Yung driver, yun yung mind. Yung GPS, yun yung spirit. Okay? So, kailangan talaga balance yan. Hindi pwedeng may mawawala dyan. So, eto, tanong ko sa inyo, paano ba kayo nagluluto ng rice? Sige nga, paano kayo nagluluto ng rice? Sige, kailangan ko ng cooperation. Paano kayo nagluluto ng rice? Paano kayo nagluluto ng rice? Ayan, meron ba dito nagluto ng rice na nilagay lang sa apoy? Basta na lang nilagay yung bigas sa lang yan, lalagyan daw ng tubig. May rice cooker. Okay, tama, may rice cooker. Pwedeng rice cooker. Siya yung magluluto. May tubig, bigas, apoy, exactly. Ang pagluluto ng rice, hindi pwedeng bigas lang yan. Hindi pwedeng tubig lang. Hindi naman pwedeng bigas lang at saka tubig, tapos walang apoy. So, ibig sabihin, kailangan yan tatlong yan. Sa ating negosyo na ginagawa natin, hindi sapat na masipag lang sa negosyo. Ibig sabihin, yung katawan mo, masipag ka lang, masipag. Tapos, wala ka namang plano. Dapat may plano ka. Yung plano, yun yung mind. Diba? Tapos, ang higit sa lahat, dapat may malasakit ka at katapatan sa ginagawa mo. Yun yung spirit. Kapag buo ka bilang tao, buo rin ang negosyo mo. Kaya dapat yung body, yung mind, ang spirit, magkakasama talaga yan. Dapat, kanina sabi ko, balance.
'di ba? Ngayon, dapat naka-align. I-type nyo nga po dyan, align. Align. Ayan, type nyo po yung align para makita ko dito kung sino talaga yung alive na nakikinig talaga sa akin. I-align. Dapat naka-align po yan. Align. Alignment. Ayan. Yung alignment, napakaganda niyan. Bakit? Hindi pwede na hindi naka-align ang bawat isa dyan. Halimbawa, bakit nga ba kailangan na naka-align? Bakit kailangan naka-align? Pag-usapan natin yung malakas. Kapag ang body lang ang malakas, halimbawa, malakas lang yung body mo, malakas ka lang pero wala ka namang direksyon. Gusto nyo ba yung ganun? Malakas ka pero wala ka namang direksyon. Bakit? Body lang yung malakas eh. So, kapag body lang yung malakas, pwede kang mapagod. Mapapagod ka kasi wala kang mindset at saka spiritual anchor. So, ibig sabihin, kapag ang body lang ang malakas, wala yung mind mo, wala yung spirit mo, madali ka talagang mapapagod, madali kang magsasawa sa ginagawa mo. Kumbaga, hindi mo gusto yung ginagawa mo, malakas ka lang eh. Wala kang mind, hindi mo pinairal yung mind mo, hindi mo pinairal yung spirit mo. Malakas ka lang. O paano naman kapag ang mind lang ang malakas? Mahirap din naman na ang mind lang ang malakas, tapos mahina ang katawan mo, tapos wala ka ding spirit. Kasi kapag ang mind lang ang malakas mo, madiskarte ka nga, pero pwedeng mapagod ang katawan. Oo, madiskarte ka nga, pero pwedeng mapagod ang katawan. Mahirapan ka nun. Matalino ka nga, pero emotionally disconnected ka naman. Di ba? Mahirap yun. Magaling, matalino, maayos, pero matalino ka nga lang, hindi naka-align. O paano naman kapag ang spirit lang ang malakas? Mabait ka nga, spiritual, mapagpatawad, mapagkumbaba, lahat na ng kabutihan nasa iyo. Pero wala ka namang action. Di mo din pinapairal yung mind mo. Wala kang planning. Wala ding results yan. Kaya mahirap kapag hindi naka-align. Kaya nga, balance dapat yan tatlong yan. Naka-align dapat yung tatlong yan. Okay? Yung body, mind, and spirit, power trio yan. Yung body kasi yung a-action. Ang body, yan yung physical vehicle mo. Kapag sira ang katawan mo, kahit anong galing ng isip o lakas ng pananampalataya, mahihirapan ka gumalaw. Bakit? Itong body kasi kumakatawan siya sa health, yung energy mo at saka yung discipline. Ito yung ginagamit natin para kumilos, para kumayod. Kailangan ng tamang tulog, kailangan ng tamang pagkain, kailangan ng tamang exercise. Lalo na yung mga OFW dyan, di ba? Ang puhunan nyo po dyan, katawan. Di ba? Katawan, kailangan malakas ka, kailangan matibay ang katawan mo. Hindi pwede, mahina ka. Kasi pagka nagkasakit ka dyan, di ka naman pwedeng isang linggo may sakit ka, patamad-tamad ka, baka magalit amo mo dyan. Di ba? Kahit may nararamdaman ka, kahit masakit yung ulo mo, kahit nilalagnat ka, wala kang choice. Kundi, paggalawin niyang katawan mo, kaya dapat aalagaan mo talaga siya. No? Yung mind mo naman, yung mind kasi yan yung decision. Ang mind kasi, yan yung command center. Yan yung, dito kasi sa mind, yan yung nagbubuo ng plano, ng decision, yan yung, nandyan yung focus. Diyan nakabase ang mindset mo, yung goals mo, yung habits mo, yung learnings mo. Kaya dapat yung mind hindi siya magulo. Kasi kapag magulo ang isip mo, magulo rin ang kilos mo. Kailangan meron kang mental clarity. Pag sinabing mental clarity, malinaw na malinaw sa'yo, dapat may focus ka at tamang programming. Kasi kapag ang mind mo magulo, walang mental clarity, walang tamang focus, walang tamang programming, gulo-gulo talaga yan. Kaya dapat talaga, power trio talaga yan, okay? Pag spirit naman, ito kasi yung direction natin, yung pananampalataya natin sa ginagawa natin. Ito yung soul compass, di ba? Yung mind, yun yung command center. Yung spirit natin, yan yung soul compass naman. Ito yung magsasabi kung tama ba ang ginagawa mo. Dito naka-connect yung purpose, yung values, yung faith, yung gratitude, yung forgiveness. Kapag mahina ang spirit, parang robot ka lang. Robot ka, nakikilos, pero walang puso.
'Di ba? Meron ba kayong kilala na kumikilos lang siya kasi inuutusan lang, pero yung ginagawa niya wala naman sa puso. So, mahihirapan ka din yan. Kaya nga dapat power trio yan eh, no? Yung body, yung mind, yung spirit, dapat balanse, dapat naka-align. Power trio yan. Hindi pwedeng magkahiwa-hiwalay yan. Hindi pwedeng isa lang yung gagampanan mo, dapat pare-parehas yan. Okay. Actually, yung pinaka-topic ko dito is spirit and mind. Yung body mamaya itatakel ng next speaker. Start natin. Prop, paki-next slide. Ayan, pag-usapan natin yung spirit. Sa spirit kasi, meron ditong pinag-uusapan na law of sharing, law of receiving, law of forgiveness, law of thanksgiving. So, pag isa-isahin natin yan, ano, anong tawag dito? Hihimay-himayin natin ang mga yan. Ayan. So, next tayo. Okay. Ang spirit, yan yung core of purpose, faith and flow, no? Next slide tayo. Spirit, pag-uusapan natin yung spirit. Kapag malinaw ang layunin mo, yun yung purpose. Buo ang tiwala mo, yun yung faith. Tapos marunong kang sumabay sa agos ng buhay, yung flow. Mas madali mong mahihila ang mga bagay para sa'yo. Ibig sabihin, madali mong mahihila, madali yung blessing, pasok lang ng pasok yung mga blessings sa'yo. Kaya, ang spirit may mga laws. Yan, no? Ito yung mga laws. Sa law of sharing and receiving, alin ba yung gusto nyong unahin? Sharing or receiving? Pakitype nga dyan. Ano yung gusto nyong unahin dyan? Law of sharing o law of receiving? O sige, anuhin na lang natin. Okay. Law of sharing. Pag sinabing law of sharing, meron kang abundance heart. Abundance heart. Ibig sabihin, may puso kang masagana, kaya hindi ka natatakot mawalan. Kasi alam mo maraming darating. Sino po sa inyo dito yung bigay ng bigay? Yung parang hindi na uubusan. Yung hindi ka natatakot na okay lang yan, marami naman darating. May mga ganong tao eh, na kahit nga wala na sila, bigay pa rin ng bigay eh. 'Di ba? O 'di ba si Roda, si Eddie, si Coach Janeric, 'di ba? Love sharing. Sabi nga guys, you cannot give what you don't have. But when you give, you multiply. Medyo malilito kayo dito na you cannot give what you don't have, pero pag nagbigay kayo, mamumultiply. Ganito po kasi yan sa law of sharing. Marami sa atin, mga Pilipino, mga OFW, lalo na mga OFW, mga breadwinner, sharing, law of sharing, bigay ng bigay ng bigay ng bigay. Masama din naman po yung sobrang bigay. Masama din naman po yung wala ka nang itinitira sa sarili mo. Yung itinitira mo na lang payslip. Wala kang itinitirang kahit konti man lang na savings. Sa sobrang pagbibigay mo, baka naman maubusan ka. Ikaw din yung mahihirapan. Though maganda naman siyang magbigay. Okay siyang magbigay. 'Di ba? Guys, yung pagbibigay kasi, hindi lang naman siya sa form ng pera eh. Kasi sabi nga, ang tunay na spiritual na kayamanan ay hindi nasusukat kung anong meron ka, kundi sa kung anong kaya mong ibahagi, ano ba ang mga need mo ibahagi or i-share. Hindi naman porket wala kang pera, wala ka nang kayang ibahagi. 'Di ba? Yung simpleng pagbabahagi ng ating mga wisdom, yung kaalaman, 'di ba? Meron nakalagay diyan yung mga ideas. Ayan, i-general ko na 'to. Sapat na 'yun. Meron kasing mga tao dito, yung perspective nila, pagdating sa sharing, akala nila pera lang ang pwedeng i-share. Hindi naman po ganon. No, marami po tayong pwedeng i-share, katulad ng love. Syempre, kailangan may self-love ka muna. Mamahalin muna yung sarili mo bago ka makapag-share ng love sa ibang tao. Kasi mas alam mo magmahal sa ibang tao kung alam mo kung paano mamahalin yung sarili mo. 'Di ba? Sino dito yung mapagmahal? Ayan pag sobrang mapagmahal, mapagbigay talaga yan. Kasi meron dito yung language of love nila is magbigay ng mga gift. 'Di ba? Ayan. Me, ayan. Kapag sobra ka naman na sobra kang bigay ng bigay ng
ng mga material, ng mga bagay, syempre, kailangan, lilimitahan mo din yan. 'Di ba? Maganda yan nag-share ng love, maganda yan nag-share ng material, pero wag naman sobra-sobra. No? Yung pagmamahal natin sa sarili natin, ibalik ko dun sa self-love. Yung self-love na yan, mas i-respect mo yung sarili mo, mas i-respect mo yung ano, pag alam mo kung paano mamahalin. Okay? Sabi nga, hindi mo you cannot give what you don't have. Kung hindi mo mahal mo ang sarili mo, paano ka makapagmahal ng ibang tao? O paano ka makakapag-share ng material kung wala ka ding material, di ba? Yung sharing na yan, pwedeng material. Ano bang material na meron ka na pwede mong ipahiram? Meron dito na may mga kakilala ako na minsan bumibili talaga sila ng labis. Ako, may attitude akong ganun. Bumibili ako ng labis kasi alam ko may mga ngailangan. At least, yung sa akin ginagamit ko, hindi na magagalaw. So, yung reserve ko, pwede ko siyang ibigay. No? Service. Ano ba yung tinatawag natin na sharing of service? Yan yung tinatawag na malasakit. Sharing of service na may gagawin kang isang bagay na kahit walang kapalit, kahit walang inaasahan na ibabalik sa'yo. Marami sa atin na karamihan, hindi naman lahat, may mga kakilala lang ako na sakalang sila magagawa ng humble service kasi alam nila makikitain. Hindi po dapat ganun. Sa negosyo po natin, kahit hindi mo yan downline, kahit crossline mo lang yan, kahit wala kang kikitain dyan, okay lang yan. Magbigay ka ng humble service, magmalasakit ka. Hindi man maibalik sa'yo ng mga taong natulungan mo, may nakatingin sa taas. Alam niya yan kung paano ibabalik sa'yo yung mga nagawa mong kabutihan. 'Di ba? Yun yun. So, law of sharing, like trainings. O dito, sharing. Halimbawa, ikaw ay naka-attend ng mga trainings, may mga na-attendan ka na mga natutunan, may natutunan ka. 'Di ba? So, i-share mo kung ano yung natutunan mo. Maging coach ka dito. Kasi law of sharing 'di ba? Maging coach ka. Pero syempre, bilang coach, yung mga ituturo mo kung ano yung mga learnings, tatanggapin mo lagi na, kumbaga, i-adjust mo lagi yung sarili mo bilang coach. Na meron talagang mga slow learner at meron mga fast learner. 'Di ba? Hindi lahat agad makaka-catch. So, bilang ikaw magiging trainer, magiging coach nila, adjust lang, ano lang, hinay-hinay lang, 'di ba? So, sharing of ideas, yun yung wisdom. Ano ba yung natutunan mo sa lahat ng mga napakinggan mo? I-share mo yun. Okay? Bakit mo i-share? Huwag mo sasarilin yan. Ayan. So, sharing of food, di ba? Guys, dito sa atin, dapat no greediness. Huwag kang selfish. Kasi kapag selfish ka, naku, grabe. Ang hirap niyan. Kasi, napakamakasarili mo, parang feeling mo lagi, kaaway mo yung buong mundo. Parang feeling mo lagi, wala kang pagkakatiwalaan kasi kapag selfish ka. 'Di ba? Hindi ka, hindi ka magtitiwala sa tao. 'Di ba? Kung i-apply naman natin to sa ating negosyo, sa ating business, sa ating marketing business, i-share natin yung opportunity. No? Huwag nating sasarilinin. I-share mo kung ano yung nalalaman mo. Baka kasi sa simpleng pag-invite mo, sa simpleng pag-share mo, yun yung makakabago ng buhay ng mga tao, 'di ba? I-share mo yung story mo, na bago yung buhay mo, nag-for good ka, gumaling ka sa mga products, na bago yung mindset mo, i-share mo yun. Dahil baka may mga taong kailangang marinig ang pinagdadaanan mo para lumakas ang loob nila. 'Di ba? Yung magiging lakas kanila na, ako nga, mababaw lang nga aking problema, yung kausap kong si Prof ganito, sobra palang bigat ng problema, pero dahil may ganitong OCS society, grabe, nabago, nabuhay, nagising yung pangarap, 'di ba? Bumangon ulit, 'di ba? Sa negosyo natin, i-share mo yung time mo at saka yung guidance mo. Kung paano mo i-guide yung mga tao kahit mga bago pa 'yan. Kasi alam mo, naniniwala kasi ako guys, kung ano yung itinanim mo sa iba, ibabalik din naman yan sa'yo. 'Di ba? Tumulong ka sa mga hindi mo downline. Tumulong ka sa mga crossline, darating ang time yung mga tinulungan mong yan, yan yung tutulong sa mga magiging downline mo ulit. 'Di ba? Guys, real talk tayo.
Yung mga tao kasing marunong magbahagi, sila yung mga pinagkakatiwalaan ng mas malaking biyaya. Kaya pansinin mo, kapag ang blessing dating ng dating ng dating ng dating sa'yo, one thing for sure, ikaw yung tipo ng tao na magaling mag-share ng blessing na nare-receive mo. Hindi mo sinasarili. No? Hindi mo naman kailangan maging sobrang maraming maraming pera para intayin mong makapag-share. Hindi. Kahit may kaunti lang na meron ka, basta makapag-share ka, okay yan. Kasi alam mo guys, sa simpleng encouragement mo lang, yung sa simpleng sa sarili mo, yung yun yung simple lang, pero siya yung magliligtas ng isang araw ng ibang tao. Nagigets nyo ba yung ibig sabihin ko? Simple lang siya. Halimbawa, simpleng share ng pagkain, simpleng share ng ano, na wala na palang makain yung mga taong yun. Pero siya yung ibinigay mo, yung ishinare mo, yun yung nagsalba ng araw na yun. Diba? Kasi based sa experience ko, kasi dati meron kaming mga ginagawa namin yung mga outreach program. Pumupunta kami sa mga barangay. Alam mo yung mamigay ng konting kinita, konting bahagi, mga damit, mga delata, na isalba natin yung isang araw or isang linggo ng mga tao, no? Ganun kaganda yung yung marunong ka magbahagi. No greediness. Wag, guys, dito sa negosyo natin, or in general, wag mong sasarilinin yung liwanag mo. Kasi baka yan yung kailangan ng iba para makita din nila yung daan nila. Kung gusto mong dumami yung sayo, sa totoo lang, ibahagi mo. Ibabahagi mo yan ng may trust at saka may love. Hindi mo siya ibabahagi ng labag sa kalooban mo. Dapat luwag sa kalooban mo. 'Di ba? Ibibigay mo ng walang pag-aalinlangan. Hindi ka nag-aalinlangan, 'di ba? Okay, pag-usapan natin yung law of receiving. Kanina kasi, yung law of sharing, yan yung abundance heart. Dito naman sa law of receiving, dito papasok yung appreciation. Appreciation. Yung pagtanggap mo na may pagpapasalamat at kababaan ng loob. Sabi nga, what you allow, you attract. Bakit? Kasi kung ano yung inaalaw mo ano ba, nagbibigay ka, kanina sinabi ko sharing. Kung mahilig ka mag-share, ibibigay naman talaga din sa'yo yan. May balik. Sabi, kasi kung ano yung hinahayaan mo, siya yung na-attract mo. Dahil, dito, nasabi ko na sa inyo kanina, yung law of sharing, na-master mo na yan kung paano ka magbahagi, nagbabahagi ka ng bukal sa kalooban mo, ito naman yung babalik sa'yo. Sabi nga, admit lang natin to, ang bukas na puso at bukas na kamay sa pagbibigay ay siya rin pusong tatanggap ng biyaya. Siya rin yung maluwag na may darating sa kanyang blessings, 'di ba? Hindi, alam nyo guys, may mga tao kasi na bigay lang ng bigay, ayaw tumanggap. Ako, may attitude akong ganun dati na gusto ko lang ako yung nagbibigay, ayoko na ako yung bibigyan. 'Di ba? Kasi sabi kasi sa training, abundance mindset, bawal magpalibre, bawal tumanggap, ganyan, ganyan. Which is, hindi rin, mali pala yung application ko. No? Kasi, dapat pala, kung marunong at talagang nagbibigay ka talaga, tatanggapin mo na may magbibigay din sa'yo. Hindi kasi pwedeng gusto lang natin yung tayo ay magbibigay, tapos sarado tayong tumanggap ng pagbibigay ng ibang tao sa atin. Kasi bakit? Ang katunayan po talaga niyan, ang ang pagtanggap ng isang tao, ibig sabihin, deserve mo. 'Di ba? May nagbigay sa akin, tinanggap ko siya. Sinasabi ko sa sarili ko na deserve ko tong matanggap. Kasi nag-share din naman ako. 'Di ba? Ayun. So, guys, ang pagbibigay, ang pagtanggap, ang pagtanggap, isa yan sa pagpapakita ng kababaang loob na hindi ka ma-pride, hindi ka ma-ego. Pag may nagbigay sa'yo, i-appreciate mo lang. Kahit maliit na bagay, i-appreciate mo. Diba? Sabi nga, maraming mga tao marunong magbigay pero mahirap, parang ang hirap sa kanilang tumanggap. May mga ganun eh. Pero ang totoo, hindi kasi magiging balance yung flow ng blessings. Bakit? Kasi, kapag hindi ka marunong tumanggap, parang hindi mo sinasabi na parang ang pride mo, ay, hindi ko kailangan yan, hindi ko kailangan tanggapin yan, no? So, ulitin ko ulit, ang pagtanggap mo ay isang form ng pagka-humble, no?
Saka pag tumatanggap ka, pinapahalagahan mo din yung sarili mo, no? Kaya dapat open ka sa pag-receive. At dapat pag nag-receive ka, na-appreciate mo talaga. Ano ba yung mga pwede nating ma-receive? Love. Pag may nagmahal sa'yo, i-appreciate mo. Pag may nagmahal sa'yo, thank you for loving me, no? Hindi kasi natin control yung mga tao na magmamahal sa atin, 'di ba? Pero hindi naman sinasabi pag minahal mo, ay mahalin mo din pabalik. Baka naman kasi ibang pagmamahal na ang ano, 'di ba? Iba-iba kasi klase ng pagmamahal. May pagmamahal bilang partner, may pagmamahal bilang biglang business partner, may pagmamahal bilang kapatid, may pagmamahal bilang magulang, may pagmamahal bilang anak, may pagmamahal bilang crossline. Iba-iba kasi yan eh. Mag-set ka ng boundaries and limitation. But sa alam mo, kung anong klaseng pagmamahal ba yan. So, bawa may nag-share sa'yo ng material, eh di pa halagahan mo, wag mong sirain, ingatan mo. 'Di ba? May nag-share sa'yo ng service, may nagmalasakit sa'yo. 'Di ba? Wag mong iisipin na kaya nagmamalasakit sa'yo yung tao kasi naghihintay ng kapalit. Walang ganun. Wag kang masyadong ano sa o sarili mo, no? Pag may nagmalasakit sa'yo, appreciate mo lang, tanggapin mo lang. Wag kang mag-negative, no? Pakatotoo ka lang, no? Masama yung may nagmamalasakit na nga tapos iisipin mo pa plastic, 'di ba? Mahirap yung ganun. Kaya dapat wag ka lang iisipin din talaga na negative sa tao eh. Kasi pag nag-isip ka na negative sa tao, kahit gaano kabuti yung taong yon, kahit gaano kabuti yung ginagawa niya sa'yo, ang thinking mo lagi pangit yung ginagawa niya. Baka may kapalit. Matatakot ka. Kasi iniisip mo baka may kapalit kasi mabait to. Ala, baka anong singilin sa akin. 'Di ba? Nahingi ng pabor. Ala, anong ganyan, ganyan, 'di ba? Pangit yung ganan. So, sharing, receiving ng trainings, be coachable. Ano, wag yung acne, yung alam ko na yan, be coachable lang, no? Kasi yung nare-receive mo mga trainings, yan ay mapapakinabangan mo din para ma-share mo naman ideas. Yung mga ideas ng ibang tao, huwag mong i-block yan. I-absorb mo lang ng i-absorb yung mga ideas na yan kasi wisdom yan, runong yan ng ibang tao na isinasalin sa'yo. Kaya napakaswerte mo. Food. Receiving of food. Huwag mo namang isipin na may lason yung binibigay sa'yo. May mga ganun tao, binigyan ng pagkain. Wala, hindi kinakain, papanisin, di ba? Ganyan-ganyan. Huwag ganon. Kasi, maliban na lang pa talaga kapag ang nagbigay sa'yo ng pagkain, yung kaaway na kaaway mo, galit na galit, tapos biglang nabigay ng pagkain, no? Delikado yun. Pero anyway, pag hindi mo naman kaaway, wala ka namang kagalit, yun yung maganda eh. Pag kasi malinis yung puso mo, alam mo wala kang kagalit, wala kang kaaway, hindi ka matatakot kung ano yung i-receive mo. Kasi hindi ka mapapahamak, 'di ba? Kaya wag mo hayaan lumiit ang mundo mo. Kasi dahil sa attitude mo. So kapag ang attitude mo okay, naka-align yan, balance yan, hindi ka matatakot sa mga bagay-bagay. Ayan. So, guys, alam mo yung mga nare-receive nyo po yan, like katulad ng love, ng material, ng service, ng trainings, ng idea, i-appreciate nyo po yan. Pagpapatunay lang po yan, nakarapat dapat po kayo makareceive niyan. Kasi deserve mo. Ang tanong, deserve mo ba makareceive ng love? Deserve mo ba makareceive ng mga material, mga gift? Deserve mo ba ng pagmalasakitan? Deserve mo ba na ikaw ay turuan? Deserve mo ba na yung runong ng ibang tao ay ipasa sa'yo? Deserve mo pa mabigyan ng pagkain? Kung deserve mo, ilagay mo dyan. I deserve. 'Di ba? Guys, kung i-apply naman natin to sa ating negosyo, kung i-apply natin sa ating business, gusto mo na residual income, gusto mo na tuloy-tuloy na income, yung maganda, di matuto ka mag-invest ng oras sa mga leader mo, 'di ba? Sa team. Mag-effort ka, 'di ba? Magmalasakit ka. Gusto mo ng respeto? Di ibigay mo muna. Kahit sa mga bago, kasi yung iba, wala nang respeto sa mga bago. Eh. Porket matatagal na kayo, hindi nyo nare-respeto yung mga bago, sobrang baba ng tingin ninyo. 'Di ba? Hindi ganun. Kung gusto mo makakuha ng respeto, ibigay mo muna ito kahit sa mga baguhan. Matuto kang rumespeto para erespeto ka. 'Di ba? Hindi naman nabibili ang respeto na yan. Sa totoo lang, hindi yan basta may pera ka o bilhin ko respeto mo sa akin, hindi ganun. Naaano yan based on kung paano kayo nagkasama at kung paano ka mag-handle ng mga tao at kung paano ka makisalamuha. Gusto mo makabuo ng maraming leaders? O di matuto kang tumulong ng kahit walang kapalit. 'Di ba? Yun lang naman yun eh. So, law of receiving. Ganun lang yun. So, next tayo, Prof. Sa law of, ano next? Law of forgiveness tayo. Guys,
alam niyo po, dito sa forgiveness, napakaganda ng topic na to. Forgiveness is not for them, it's for you. Para sa'yo talaga ang pagpapatawad. Hindi para sa ibang tao, hindi para sa mga nakagalit mo. Anger, hatred free ka dapat, di ba? Ang galit, ang tampo, ang hinanakit, parang lason yan. Lason na ikaw ang umiinom. Kapag hindi tayo marunong magpatawad, ay, nakakabit pa rin tayo sa sakit na nakaraan. Sino ba dito yung nabubuhay sa nakaraan? Sino dito nabubuhay sa nakaraan? Dapat di kayo mabuhay sa nakaraan. Hindi tayo makakagalaw ng buo kapag ikaw punong-puno ka ng galit. Hindi tayo makakagalaw ng maganda, hindi natin may all out ang negosyong ito kapag ikaw, ang galit ang buong buhay mo ay umiikot sa galit. Magpatawad ka, hindi dahil tama ang ginagawa nila, kundi dahil gusto mong gumaling. Ikaw mismo gusto mong gumaling, gusto mong gumaan, gusto mo smooth lang, patatawarin mo hindi lang ang mga tao, kundi pati sarili mo. Kasi kapag natuto ka magkakaroon ka ng spiritual freedom. Yan yung tinatawag na spiritual freedom. Pinalaya mo yung spirit mo sa kabigatan, 'di ba, sa kaguluhan. Ayan. Sino ba ang mga kailangan nating patawarin? Guys, sino mga kailangan nating patawarin? Kamag-anak, ayan, kaibigan, yung mga ex mo, ayan, dahil mong ex, upline, mentor. Guys, yung kailangan nating patawarin kamag-anak, syempre, hindi ko alam kung ano yung anong klaseng kamag-anak meron kayo. Pero syempre, based on our experience, based on sa mga kwentuhan, sa mga nangyayari sa paligid, meron tayong mga kamag-anak na hindi naniniwala sa atin, na kung sino pang kadugo natin, kung sino pa yung nakakakilala natin, sila pa yung mga tao na hindi naniniwala sa atin, sila pa yung mga tao na nagda-down sa atin, 'di ba? So patawarin mo na mga 'yan. 'Di ba? Bakit? Bakit mo kailangan patawarin? Para mag-heal yung sarili mo. 'Di ba? Baka kasi yung ano mo, yung kaibigan mo, patawarin mo na yun kung may nagawang kasalanan. Yung ex mo, o di okay na yun. At least, pasalamat ka, hindi nagstay sa'yo yung ex na yan. Para wala na agad sakit ng ulo, di ba? Patawarin mo na yan. Kung may nagawa siyang mali sa'yo, yung ex-partner mo, ex-wife mo, ex-husband mo, okay lang yan. Kasi baka hindi nila kaya talagang gampanan ang role nila sa buhay mo, 'di ba? Patawarin mo yung upline mo, yung mentor mo. Kung may pagkukulang yung upline, kung may pagkukulang ang mentor, wag mo hanapin yung pagkukulang. Kung may kulang, edi ikaw magpuno. 'Di ba? Hindi yung hanap mo lagi yung kulang ni mentor. Hanap mo lagi yung mali ni mentor, mali ni upline. 'Di ba? Wala man perpekto. Lahat nagkakamali. Pero kapag ikaw driven ka sa mali ng ibang tao, kung bakit ka magde-decide, kung bakit hindi mo gagawin ang negosyo kasi may nakita kang mali sa mga kasama mo, tandaan mo, hindi tayo, ang pangarap mo yan. Andito lang kami lahat para tulungan ka. Ikaw pa din ang master sa sarili mo. Ikaw pa din ang masusunod dyan. Kami, guidance kami sa'yo. Diba? Patawarin mo yung crossline at downlines mo kung may nagawa sa yung mali. Normal lang yan. Kung iniwan ka ng downlines mo, normal lang yan. Baka hindi pa niya nakikita na ito talaga yung magpapaganda ng buhay mo. Baka hindi pa siya seryoso na gumanda ang buhay. Baka nandun pa siya sa laro stage. Patawarin mo yan kung may nasabing masama sa yung mga downlines mo. Normal lang yan. Guys, meron kasi, baka kaya mo lang ginagawa yung business kasi gusto mo maghiganti. Kasi nababalot ka ng galit. Guys, haharang yan sa blessings kapag may galit sa puso. Yan yung magpapabagal ng pagkuha mo ng success kapag may galit ka sa puso. Mamaya may assignment ako sa inyo after ng training natin, bago kayo matulog. Isipin nyo lahat yung mga taong gumawa sa iyo ng kasalanan at yung mga nagawan mo ng kasalanan. Kung hindi mo kayang kausapin ng personal para humingi ka ng tawad o magpatawad, i-connect mo lang sa taas, sa creator natin. Kung sino man yung pinaniniwalaan mo, i-connect mo lang. Kung kay universe ba yan or kung kanino, i-connect mo lang yan. 'Di ba? Para din naman yan sa sarili mo. Hindi naman yan para sa akin, para sa sarili mo yan. Guys,
Pag-aralan nyo po na bago kayo matulog, clean your heart and give peace to your mind. Ikaw lang makakagawa niyan, hindi ibang tao. Linisin mo yung puso mo, bigyan mo ng kapayapaan, yung isipan mo. Walang ibang makakagawa niyan, kundi ikaw lang. Okay? So, next tayo, Prof. Law of Thanksgiving. Sa law of Thanksgiving, ito yung a grateful heart is a magnet for miracles. Araw-araw may dumadating sa ating blessings. Pera man yan, pagod na katawan. Pero alam nyo guys, buo pa rin naman tayo. Problema lang yan. Guys, maraming blessings. Pwedeng problema, pwedeng pera, pwedeng pagod, pwedeng challenges. Blessings yan. Bakit? Bakit ko sinabing blessings yung problema? Bakit ko sinabing blessings yung challenges? Ang problema kasi ang nagtuturo sa atin ng leksyon. Ang problema ang nagtuturo sa atin para maging matatag tayo. Pag wala na tayong problema, parang ang boring-boring na. Di na tayo mag-grow. Diba? Ang pagpasalamat hindi lang yan para sa mabubuting bagay, kundi pati sa mga pagsubok. Kasi doon tayo lumalalim. Doon tayo gumagaling. Doon tayo natututo. Diba? Kanino ka ba dapat magpasalamat? Sa Creator. Pasalamatan natin yung may dikha. Kasi source of all. Lahat galing dyan. Lahat ng blessing galing dyan. Pinahiram lang yan sa atin. Paano ba kayo mag-pray? Paano ba kayo mag-pray? Thank you po sa binigay niyong blessing. Sana po may marami pang blessing. Yung mga ganun ba? Tuturuan ko kayo mag-pray. Napakaganda ng prayer na to. Siyempre, pupurihin mo muna si God. Amang banal na makapangyarihan ka po sa lahat. Maraming salamat po sa lahat ng blessings na ibinibigay niyo po sa amin. Maraming salamat din po sa mga challenges na nararanasan ko po ngayon. Kasi isa lang po itong pagkapatunay na mahal niyo ako at pinapatibay niyo po ako. Salamat po sa problema. Kasi natuto ako. 'Di ba? Minsan sa sobrang dami ng problema natin, dun lang tayo nakakaisip na tumawag sa Panginoon. Dun lang tayo nakakaisip na tumawag sa Creator. Kapag masaya tayo, nakakalimutan natin eh. 'Di ba? Wala na tayong pagpapasalamat pag masaya tayo. 'Di ba? May mga ganon. Hindi ko nasabihin ko sino. Alam niyo naman yan sa sarili niyo. Saan pa tayo dapat magpasalamat? Sa law of Thanksgiving, sa ating company. Bakit? Yung company po kasi natin ang ginamit na instrumento ng pagbabago ng buhay ng napakaraming tao na talagang ginawa ng seryoso ang negosyo. Salamat for being healthy. 'Di ba? Wala kang sakit. 'Di ba? Salamat kasi may bubong. Salamat dahil may internet. Maraming pwedeng ipagpasalamat. 'Di ba? Sa lahat ng blessing, pagpasalamat sa lahat ng problema. Magpasalamat ka sa mga mentors. Nakapagpasalamat ka na ba sa mga taong nagabay sa'yo, sa mentors mo, sa upline mo, sa crossline mo, na nagbibigay ng contribution para maging successful ka? 'Di ba? Mga gabay yan. 'Di ba? Yan yung tumutulong, yan yung mga naniniwala sa'yo na kaya mong makuha yung mga pangarap mo. 'Di ba? Magpasalamat ka sa pamilya mo. Family. Bakit? Kasi yung pamilya mo, it's either hindi siya naniniwala sa'yo, magpasalamat ka pa din kasi dahil sa pamilya mo na hindi naniniwala sa'yo, ikaw, lalo kang nagkukumahog, lalo kang eager na gawin ang negosyo. At kung sinusuportahan ka naman ng pamilya mo, pasalamat ka kasi sumusuporta sila sa'yo kahit alam nilang nahihirapan ka. Diba? Magpasalamat ka sa sarili mo. Bakit ba kailangan pasalamatan ng sarili? Kasi hanggang ngayon andito ka pa rin, lumalaban ka. Kaya pakitap nga ng sarili mo, thank you self. Sabihin mo sa sarili mo, thank you self. Nakatingin ako dito sa sa camera ng mga attendees, mga participants. Sabihin mo sa sarili mo, thank you self, lumalaban ka. Thank you self kasi may pangarap ka. Thank you self kasi andito ka pa din, hindi ka bumibitaw. Thank you self. Nagpasalamat ka na ba?
Baka panay-panay ka na magpapasalamat sa ibang tao, pero yung sarili mo, hindi mo pinapasalamatan. Pasalamatan mo din yan kasi ikaw ang kumikilos, ikaw lahat, di ba? Pasalamatan mo ang sarili mo. A grateful heart emits high frequency energy. Tulad ng joy, ng peace, ng love. Kapag ikaw yung taong mapagpasalamat, ay grabe. Ikaw yung taong masiyahin, ikaw yung taong mapayapa ang isipan, ng puso, ikaw yung mapagmahal. Ang energy natin parang magnet yan. 'Di ba? Hinahatak nito ang mga bagay na kabibrate mo. Kapag ikaw yung tipo ng tao na punong-puno ka ng gratitude, ang ia-attract mo talaga abundance. Pero kapag ikaw yung tipo ng tao na always complain, dito, complain dyan, reklamo dito, reklamo doon, anong ina-attract mo? Problema. Maliwanag po ba? Guys, are you learning? Can you please type number 5 kung kayo po ay nakakasunod? Kung kayo po ay natututo. Ayan. Be grateful, okay? Alright. Tapos na tayo sa spirit. O, pasok naman tayo sa mind. Mind. Nasaan yung mind natin? Next slide, please. Mind. Master DJ, Master Slides, ayan. Pasok tayo sa mind. Ang mind natin, ito yung may kapangyarihan na makapag-create at makapag-attract. Okay? May kapangyarihan na makapag-create at makapag-attract. Kaya may tinatawag tayo na law of attraction. What you think, you become. Ando, iniisip mo, yun yung mangyayari. What you feel, yun yung maa-attract mo. Okay? May dalawang bahagi ng isip. Ito yung tinatawag nating conscious mind and subconscious mind. Dito sa conscious mind, napapansin nyo, 5% lang yan. Ito yung isip mong gising na gising at aware na aware kapag nagde-decide ka at kapag nag-iisip ka at kapag nagsasalita ka. Liwanagin ko po ha. Ang conscious mind, yan yung isip mo na gising, aware na aware kapag nagdi-decide, kapag nag-iisip at kapag nagsasalita. Ibig sabihin, ang conscious mind ang gumagana. Halimbawa, sinabi mo, gusto kong yumaman. Diba? Nag-iisip ka ng goal. Gusto kong makabili ng bahay at lupa. Gusto ko makakuha ng sports car na color red, 'di ba? Pero hindi sapat na sasabihin mo lang ito kasi may tinatawag tayong subconscious mind. Nakakatakot to kasi 95% to. At yung tahimik pero makapangyarihan, 'di ba? Ang conscious mind 5% lang, ang subconscious mind 95%. Tahimik siya, pero makapangyarihan. Hindi siya nagsasalita. Ito kasi yung tahimik na isip. Ito yung wala ka sa control. Ibig sabihin, kapag wala na sa control, nakaimbak na yan. Nakaimbak na yan sa paniniwala mo, yung takot mo, yung ugali mo. Hindi ko alam kung paano ka pinalaki ng pamilya mo. Hindi ko alam kung anong environment na kinalakihan mo. Baka ikaw yung tipo ng bata na lumaki na hindi mo kaya yan. Mahirap lang tayo. Magsasaka ang nanay mo, magsasaka ang tatay mo, magsasaka ka na din. Bobo ka. Hindi mo kaya makatapos ang pag-aaral. Hindi kaya yaman. Diba? May mga ganun. Hindi ko alam kung ano yung kinalakihan ninyo. Ito yung yung kahit sabihin mong gusto mong yumaman, pero sa loob-loob ng isip mo, hindi mo kaya. Mahirap lang kami. Yan ang pinaniniwalaan ng subconscious mind mo. Naka-store na. Naka-imbak. Marami nandyan. Simula nung pagkabata mo pa. Kaya ang nangyayari, dahil 95% yan naka-imbak sa mind mo, yan yung nangyayari, yan yung sinusunod mo. Diba? Mas sinusunod ng utak mo ang nasa subconscious mind kaysa sa sinasabi ng bibig mo.
'Di ba? Kapag palagi mong iniisip na mahirap, hindi ko kaya, lagi akong bagsak, lagi akong failed, yan talaga yung mararamdaman, yan talaga yung maa-attract ng subconscious mind mo. Example, sa pagmamaneho, sino dito yung marunong mag-drive? Sa pagdadrive, yung first time kong mag-drive, iniisip ko kung paano ko ba to ipipreno. Paano ko ba tatapakan yung preno? Mabilis ba? Mabagal ba? Paano ko magpapalit ng gear? Paano ko ia-atras? Paano ako magpa-park? Paano ko ililiko ang manubela? O, di ba? Yan yung conscious mind. Iniisip mo kung ano yung gagawin mo. Then, ito naman yung subconscious mind. Kapag sanay ka ng mag-drive, hindi mo naiisipin kung paano magpreno. Hindi mo naiisipin kung paano magliko. Kumukusa na siya. Kasi yun na yung naka-inbox sa sistema ng katawan ko. Yun na yung naka-inbox sa sistema ng mga katawan ng driver. Nung una, iniisip ko paano i-stop, paano lahat. Ngayon, sanay ka na. So, ang nangyayari, yun na, kumukusa na siya. Hindi ka na nahihirapan. Sa negosyo po natin, kung 95% ang subconscious mind natin, nagne-negosyo tayo, ano kailangan natin gawin sa subconscious mind natin para mas maging maganda, mas maging mabilis ang pagkuha ng pangarap natin dito? Ano kaya ang kailangan natin gawin? Ayan. Ang kailangan natin gawin, mga guys, mga prof, ayan, kailangan nating i-reprogram ang subconscious mind. Ready ka na bang mag-reprogram ng subconscious mind mo? I-type mo nga dyan, I am ready. Kasi kung hindi ka pa ready, mahihirapan ka dito sa negosyong ito. Pero since ready ka na, lahat ng tao na nandito, 34,000, lahat dyan alam ko na nandito, alam ko ready ka na, i-reprogram yung subconscious mind mo. Kumbaga, sa computer na virus, antivirus. Kapag hindi kaya ng antivirus, reformat talaga yan. I-reformat, aalisin lahat ng mga negatibong naka-store sa subconscious mind mo. Papalitan natin yan ng positive. Paano naman natin yan papalitan ng positive? Ayan. Ang gagawin mo po dyan sa subconscious mind mo, kukumbinsihin mo yan. I-encourage mo yan. Paano mo ba i-encourage ang subconscious mind mo? Ganito po yung gagawin ninyo. Paulit-ulit mong sasabihin ang mga positibong salita. Affirmations. Marami. Ano ba yung affirmations? Palimbawa, I am worthy. I am blessed. I am growing. I am unstoppable. Ulit-ulitin mo lang yan. Unti-unting mababago ang realidad mo. Kasi yan yung sinasabi na lang subconscious mind mo. 'Di ba? Inire-reprogram mo na ang subconscious mind mo. 'Di ba? Dapat nag-iisip ka lagi ng magagandang bagay. Isusulat mo yan. Kaya nga may dream board tayo eh. Kasi yan dream board na yan, powerful tool yan. Para sa subconscious mind mo na every time nakikita mo yan dream board na yan, yan yung ina-attract mo. 'Di ba? Tapos magiging thankful ka lagi, 'di ba? O sabihin ninyo, I am worthy, I am blessed, I am stoppable, I am millionaires, kaya ko lahat. 'Di ba? Hindi, alisin mo na yung takot. Dapat wala nang word sa'yo na takot ako. Dapat ang word mo na, kaya ko yan. Basic lang yan. Madali lang yan. 'Di ba? Walang kahirap-hirap. Maliwanag po ba? May natutunan po ba? Ayan. So guys, konting tanong. May isa pa akong tanong. Last na tanong. Sino sa inyo ang mahilig mag-garden? At ano ang magagandang makikita sa garden? 'Di ba? Sino sa inyo dito yung mahilig maghalaman? Mahilig magtanim ng mga halaman, mahilig sa mga ano ba yung makikita sa garden? O, tingnan ko. Ano makikita sa garden? Ano yung mga itinatanim nyo sa talbos? Ano to? Gulay to, gulay. Ayan. Peachy. Ano ba yung mga tinatabay sa garden? Flower. Diba? Ano yung mga flower? Diba yung flower? Magaganda yan. Tatanim mo dyan mga gulay-gulay, makakatulong sa, munggo, flowers, veggie, diba? Guys,
Ang garden, hindi ka papayag dyan na pangit ang itatanim mo dyan. Hindi ka magtatanim ng basura dyan na mabubulok. Hindi ka magtatapon dyan. Minsan nga, kinikage mo pa yan, ipinoprotectionan mo pa para hindi mapasok ng insekto. Diba? Pag yung mga halaman, aalisin mo yung mga bulok, tatanggalin mo yung mga mga sira-sira na. Diba? Parang ganun din naman ang utak natin. Your mind is like a garden. Kung ano ang itinanim mo na thoughts sa subconscious mind mo, yun din ang aanihin mong reality. Okay? So, tapos na po ako. I hope na lahat ng sinabi ko dito is mai apply nyo po in general sa life po ninyo. And I hope na maraming natutunan. Ayan, hindi lang pang business, pang kalahatan na po ito. And I hope na ma-share nyo lahat ng wisdom na nakuha nyo sa topic kong ito.